Aneka POV. Sabado ngayon at dahil walang office ngayon, nandito kami sa dating bahay namin, kasama ko si Ella at si Girlie ang bakla ng taon. At syempre hindi mawawala si Elias, kasama niya si Edward. At dahil nandito si Ella ay dinumog na naman siya ng mga tao kanina, buti na lang ay yung mga taga dito lang sa looban. O eka ito na yung pinapabili mo, saad ni Kuya Jason, at nilapag ang isang malaking drum sa harapan ko. Kasunod niya naman ang mga kasama niyang may mga bitbit ding mga drum. 5 drum na malalaki ang pinabili ko. Mamaya pa siguro darating yung mga kahoy na in-order mo eka. Sambit muli ni Kuya Jason. Ate ano bang gagawin mo sa mga drum? At anong gagawin mo sa malalaking kahoy? Ang tanong ni Ella. Makikita mo mamaya, saad ko. Napatingin ako kay Elias nakatitig na naman ito sa akin. Kaya pinanlakihan ko siya ng mata, ngumisi naman ang lalaki. Kumuha ako ng 2 balde sa loob ng bahay, at mabilis lumabas at nagtungo sa harapan ni Elias. Sumunod naman sa akin si Girlie. O ayan, sabay hagis sa harapan niya ng 2 balde. Nakikita mo ba yung puso na yun? Saad ko nang hindi tumitingin sa kanya. Yes, wika naman ito. Gosh, fafa sa puso ang tingin huwag sa suso. Malakas na wika ni Girlie, kumunat ang noo ko at biglang tumingin kay Elias. Sa dibdib ko nga siya nakatingin. Gusto mo dukutin ko yung eyeballs mo? Angle ko sa kanya, ikot naman ang mga mata niya. Mag-igib ka na, punuin mo ang 5 drum na yan. Sambit ko at tumalikod na. Rinig ko pa ang mga huling sinabi niya. Kung mag-iigib ba ako makukuha ko ba muli ang pag-ibig mo? Malumanay niyang sabi. Ay iba, pinaiigib pero pag-ibig ang hanap. Ang taray, kinikilig na saad ni Girlie. Bigla naman uminit ang magkabilang pisgi ko sa tinura niya. Nag-umpisa na siyang mag-igib, habang ako nasa labas ng pinto ng bahay, at nakaupo sa plastik na silya. Tumabi sa akin si Ella. Ate masyado ka naman yata harsh kay Kuya Elias. Saad nito. Naaawa ka sa kanya, gusto mo tulungan mo siya mag-igib, turan ko. No way, may bikini photoshoot kami bukas. Ayoko magka-varicose marteng wika ni Ella. Kulang pa nga iyan kung tutuusin, wala pa yan sa sakit na binigay niya sa akin noon. Mapapagod lang siya ipahinga niya lang yan okay na siya. Ako hanggang ngayon daladala ko pa rin ang sakit na iniwan niya sa akin. Lalo na ngayong nakikita ko siya, bumabalik lahat ang sakit na nakaraan. Pumasok ako sa loob ng bahay, at umupo sa mahabang sofa na gawa sa kawayan. Ilang minuto ang nakalipas, ay lumabas mula sa kusina si Girlie. May daladala itong isang tray na may lamang isang pitchel. Na naglalaman ng juice at 4 na pirasong baso, may sandwich din doon. Saan mo dadalhin yan? Tanong ko. Kay Fafa Elias kawawa naman kasi, pawis na siya. Wika niya at sabay nguso sa bintanang nakabukas. Tumayo naman ako at tinanaw mula dito sa loob ang lalaking nasa puso. Ma'am eka pwede bang ikaw na ang maghatid nito sa labas, sumama kasi bigla ang tiyan ko. Saad ni Girlie at sabay ngiwi. Ayoko nga, bakit hindi ikaw ang magbigay niyan, total ikaw naman nagtimpla. Inis na turan ko, baka mamaya isipin ng kumag na yun na concern ako sa kanya. Sige na please ma'am eka, sumasakit talaga ang tiyan ko. Agad niyang ibinigay sa akin ang tray. Kinuha ko na lang ito, at siya ay tumakbo na papunta sa banyo. Lumabas na ako ng bahay, si Ella ay nakaupo pa rin sa silya at busy sa kanyang cellphone. Edward, tawag ko sa lalaki. Yes ma'am. Lumapit ito sa akin, inabot ko sa kanya ang tray. Pakainin mo ang boss mo baka mahimatay. Saad ko tinanggap niya naman ito, at naglakad patungo kung nasaan si Elias. Ako naman ay naupo sa tabi ni Ella. Ano yun may pamerienda? Panunokso ni Ella. Si Girlie ang nag-asikaso nun hindi ako. Ani ko at sumimangot. Sus magdi-deny ka pa, ayaw mo pa aminin may concern ka pa rin kay Kuya Elias. May pang-asar sa boses nito. Magtigil ka Ella, wala na akong kahit anong nararamdaman kay Elias. Kahit katiting na concern ay wala na. Fine, pero bakit mo ba ginagawa ito kay Kuya Elias? Kung hindi mo na siya mahal. Bakit patuloy kang nakikipag-usap at nakikipag-communicate sa kanya? Gusto niya kasi hiramin at makasama si Leo, kaya dapat paghirapan niya.
bago niya mahiram ang anak ko. Sambit ko. Maya-maya pa ay lumabas ng bahay si Girlie. Hi, salamat success. Aniya nito at malapad na ngumiti. Malayo pa lang si Elias ay kita ko ang pawis niya sa noo, at halatang basang-basa na rin siya ng pawis sa buong katawan nito. Namumula na rin ang pisngi nito, dahil medyo masakit na rin sa balat ang sinag ng araw. Pagkasalin niya sa drum ng tubig, na mula sa balde, tumingin ito sa akin at commendat. Ang gwapo talaga. Impit na sabi ni Girlie. Dahil basa na sa pawis ang puting damit niya, ay naghubad na ito. Halos maglaway si Girlie nang makita ang katawan ni Elias. Bakit parang mas lalo pa yata ito naging macho, lumaki ang katawan niya kumpara noon. Ow, thank God nasal ayan ko din ang kanyang abs. Ang shirep naman ng pandesal na yan. Ani ni Girlie na parang lalabas na ang mga mata nito, kakatitig kay Elias. Matagal akong napatitig sa katawan niya. Nang mapansin ko na para yatang ang lapit niya na masyado sa akin. Do you want to touch it? Halos mapa-atres ang paa ko, nang hawakan niya ang kamay ko, at ilagay sa matigas nitong tiyan. Ilang beses ako napalunok, feeling ko hihimatayin ako. Sa lakas ng kalabog ng dibdib ko, para itong tinatambol ng paulit-ulit. Ang lakas pa rin talaga ng epekto ng lalaking ito sa akin. Agad kong hinhila ang kamay ko, mula sa pagkakahawak niya. Ano ba, huwag mo nga ako hinahawakan. Tapusin mo iyang trabaho mo. Anas ko at tumalikod, at pumasok sa bahay. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, sinapo ko ang dibdib ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Bakit ganito? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Isang oras din yata ako nagkulong sa kwarto ko. Bago maisipan lumabas, nagpunta ako sa tapat ng bintana at sumilip. Nakita ko na puno na ng tubig ang 5 drum. Hinanap ng aking mata si Elias, nagsisibak na pala ito ng kahoy. Napapaligiran ito ngayon ng mga kababaihan. Tuwang-tuwa naman ang mga babae. Parang akala mo kinikiliti sila sa kanilang mga singit. Hindi maitago sa mga mukha nito, ang labis na paghanga, para sa lalaki. Ngayon lang ba sila nakakita ng lalaki? Ang oo nilang mag-react. Maing turan ko. Ate, mukhang pagod na si Kuya Elias, pagpahingahin mo naman siya. Tumingin naman ako kay Elias. Bigla naman ako nakaramdam ng awa para sa kanya. Pulang-pula na ang buong katawan nito, at basang-basa ng pawis ang katawan nito, ang dumi na rin ng maong nitong pants. Pumasok ako sa dating kwarto ko, at kumuha sa cabinet ng bimpo. Huminga muna ako ng malalim, bago tuluyan lumabas ng bahay. Naglalakad ako papunta sa kanya. Elias. Tawag ko sa kanya. Parang nag-slow motion siya sa aking paningin nang humarap ito. Ang unfair talaga kahit madungis siya ang gwapo pa rin niya. Nagtama ang aming mga mata, kaya ako na lang ang unang umiwas. Saka hindi ko rin naman kayang makipagtitigan sa kanya. Tama na yan. Kita ko naman sa mukha niya ang pagtataka. Bukas mo na lang tapusin yan muling sabi ko. Pero gusto kong makasama si Leo bukas ng linggo. Kaya tatapusin ko ito. Saad niya at nagsimula muling magsibak ng kahoy. Napatingin ako doon sa isang kamay niya, may sugat siya sa isang daliri niya. Tama na nga yan sabi. Hindi ko mapigilan magtaas ng boses, ang tigas kasi ng ulo. Tumigil naman siya at tumingin sa akin. Mamayang gabi pwede mo siyang sunduin sa mansion, sa Lunes ng umaga mo lang siya ibalik. Saad ko at hinagis ang bimpo sa kanya. Nasalo niya naman ito. Magpunas ka ng mukha mo, mukha kang gorilla. Ani ko at mabilis na tumalikod, at nagmarcha pabalik sa bahay. Oy, concern si Ma'am Annika. Pang-asar sa akin ni Edward. Gusto mo pagsibakin din kita ng kahoy. Ehehe, joke lang ma'am, sabi ko nga po hindi kayo concern kay boss. Saad nito at nagkamot ng batok. Pumasok ako sa loob ng bahay, at kinuha ang pouch sa loob ng bag ko. Paglabas ko ng kwarto ay nadatnan ko si Elias, nagpupunas ng pawis sa buong katawan niya, nakaupo na ito sa upuan na gawa sa kawayan. Naglakad ako papunta sa kanya at tumabi. Nagulat naman siya sa pag-upo ko sa kanyang tabi, kaya nagkatitigan tuloy kami ng ilang segundo. Ganyan na ba ang bago ngayon, titigan lang nagkakaunawaan na. Doon ako nag-iwas ng tingin, dahil bigla na lang sumulpot si Ella, hindi ko alam kung saan nanggaling.
Naglabas ako ng cotton at alcohol, dahan-dahan kong dinampyan ang mga sugat at gasgas sa kanyang kamay. Ngayon ko lang napansin ang dami niyang kalyo sa kamay na mumula ito, mariin akong napapikit. Masyado na ba ako naging masama sa kanya, gusto ko lang naman siya pahirapan. Marahan ko lang dinampyan ng bulak ang mga kalyong nasa palad niya. Sorry, yun ang salitang lumabas sa bibig nito. Nagangat ako ng tingin, saktong nakatitig ito sa akin. Hindi pa ako handang pag-usapan ang bagay na ito. Hindi pa ako handa kausapin siya. Not now. Huwag kang magsasalita, kung ayaw mong balian kita ng daliri. Ani ko. Pagkatapos ko lagyan ng band-aid ang sugat niya, at tumayo na ako. Nasa kusina ako ngayon at nagluluto ng ulam, dahil 12:00 na rin kasi ng tanghali. Si Girlie naman ay naghahanda ng mga plato sa lamesa. Mariin na papapikit ng aking mata, dahil sa kinakanta ni Girlie. Paulit-ulit lang na kinakanta ni Girlie ang kantang iyan kanina pa. Naririndi na nga ako, para kasing apektado ako sa kanta na yan. Girlie, pwede ba iba naman ang kantahin mo? Kanina mo pa yan kinakanta paulit-ulit. Inis na saad ko. Ito naman si Ma'am Eka, kumakanta lang ako. Sige na nga, iba na lang. Aniya nito at muling kumanta. Bakit ba ganyan ang mga kinakanta niya? Girlie, pigil na sigaw ko. Why? Nakuha kanina pa kita napapansin, parang naaapektuhan ka sa mga kinakanta ko. Wika nito na parang kinikilatis ako. Hindi ako naapektuhan, ayoko lang talaga ng kanta na yan. Alibay ko dahil totoo naman naaapektuhan ako. Sus, deny pa. Sige na nga, hindi na ako kakanta. Nakanguso nitong sabi. Bumalik ang atensyon ko sa aking niluluto. Maya-maya pa ay may narinig muli akong kumakanta. Mariin akong napapikit, at mahigpit na napahawak sa sandok na hawak ko. Edward, malakas na tawag ko sa kanya. Mabilis naman ito lumapit sa akin. Ano yun, ma'am? Nakangiting tanong nito sa akin. Pwede bang huwag ka nang kumanta? Saad ko at piking ngumiti. Nagkakamot ng ulo ito at tumalikod. Pagkatapos ko magluto ng sinigang, ay pinatawag ko na ang iba dahil kakain na. Pagkatapos namin kumain, ay nagligpit na ng pinagkainan si Girlie. Siya na din ang naghugas ng mga pinagkainan. Galing ako sa kusina at napadaan sa sala, nang mapansin ko natutulog si Elias sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa noo niya, at dahil matangkad siya ay halos lumagpas ang binti niya sa upuan. Lumingon-lingon ako sa paligid, sinugaradong walang tao. Humakbang ako papalapit sa kanya, dumukwang ako at marahang hinaplos ang pisngi niya ng isang palad ko. Halatang napagod siya ng sobra, dahil ang lalim ng paghinga niya. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginawa mo sa akin, kasi kahit lumipas ang panahon mahal na mahal pa rin kita. Sinaktan mo man ako noon, hindi ka nawala sa isip ko, at kahit kailan hindi ka nawala sa puso ko. Mahinang sambit ko. Nanatili pa rin ako nakadukwang, at pinagmamasdan ang mukha niya nang bigla siyang nagmulat ng kanya mga mata, at hinawakan ako sa likod ng ulo ko, at siniil ako ng halik. Tinukod ko ang isang palad ko sa dibdib niya, para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Pero agad niya akong hinawakan sa baywang ko, at mas lalo kinabig papalapit sa kanya. Hindi tuloy maiwasan damaykit ang balat namin sa isa't isa. Para naman akong nakuryente dahil sa init ng katawan niya. Wala pa naman siyang suot na pang-itaas na damit. Bulong ko na pilit na kumikawala sa pagkakayakap niya sa bewang ko. OMG! Nagtutukan na, baka mamaya magsabungan na kayo riyan. Doon niya ako binitawan. Habol ang aking paghinga na humarap kay Ella. Ano ba itong babaeng ito, bigla-bigla na lang sumusulpot. Napatayo ako ng tuwid, at masamang tingin ang pinukul ko kay Elias bago umalis. Uminit ang buong mukha ko sa kahihiyan, kaya napahilamos ako sa mukha nang makapasok ako sa kwarto. Bakit ba kasi ang hilig mang bigla ng lalaking yun? 3:00 ng hapon nang umuwi kami sa mansion. Sinalubong naman ako ni Papa at ni Leo. Mama, masiglang sigaw nito, at mahigpit na yamakap sa akin. Mama, saan ikaw nagpunta? Hanap po kita sa buong bahay pero wala ka. Malungkot na saad nito. Baby, may pinuntahan lang si Mama, paliwanag ko. Leo, gusto mo bang makasama ang totoo mong daddy? Tanong ko sa kanya, kumislap naman ang mata niya sa aking sinabi. Talaga po. Opo, gusto ko makasama si daddy ko.
Sino po siya mommy? Masiglang tanong ng batang paslit. Makilala mo siya mamaya baby. Let's go. Ayusin natin ang gamit mo. Mamaya darating na siya para sunduin ka. Aalis po kami mommy. Inosenteng tanong niya. Yes baby, ipapasyal ka niya, kaya be a good boy okay. Ngumiti naman siya at tumango. Nang mabihisan ko na siya, at mailagay sa bag ang mga damit na kakailanganin niya. Ay bumaba na kami, baka kasi dumating na yon. Nasa sofa na kami nang pumasok ang isang bodyguard. Ma'am Annika nariyan na po siya. Ani nito, papasukin mo utos ko sa lalaki. Pumasok naman si Elias. Bagong ligaw na ito, halata naman dahil basa pa ang buhok nito. Tumingin naman ako kay Leo, na abala sa nilalaro nitong robot. Baby daddy is here. Tawag ko sa atensyon niya. Lumingon naman siya sa akin, at ngumiti. Tinuro ko si Elias kung saan nakatayo. Kita ko ang pagliwanag ng mukha ni Leo. Bakas sa mata ng bata ang kasayahan nang makita niya si Elias. Siya po ang daddy ko. Manghang tanong niya. Yes baby. Yehey, I have a real daddy now. Masayang bigkas nito, at tumalon-talon pa. Bigla itong tumakbo papalapit kay Elias at nagpakarga. Mahigpit na niyakap ng bata ang ama, at hinalik-halikan sa pisngi nito. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ba ako. Dahil nakita ko tumulo ang luha niya, habang yakap ang anak. Tumayo ako at tinawag si Mia ang yaya ni Leo. Kasama siya dahil kailangan ko masiguro na maalagaan ng maayos ang anak ko, at para may taga-report din ako. Hindi pwedeng walang kasama si Leo, dahil nandoon lang naman si Samantha ang asawa niya, baka mamaya saktan pa ang anak ko. Mia bantayan mo ng mabuti si Leo, at sabihin mo sa akin kung sinaktan siya ng asawa ni Elias. Naiintindihan mo? Yes po ma'am. Sagot ni Mia. Mama hindi po ikaw sasama. Malungkot ang boses nito. No baby, maraming gagawin si mama next time na lang. Pero mas masaya po kung kasama ka. Para happy family po tayo nila daddy. Bigla naman may kung anong kumurot sa puso ko, dahil sa sinabi ni Leo. Ano kaya ang mararamdaman niya, kapag nalaman niyang may ibang asawa ang daddy niya? Siguradong malulungkot si Leo. Gusto ko humingi ng tawad sa anak ko, dahil hindi ko siya mabibigyan ng masayang pamilya, na gusto niya. Mapait akong ngumiti kay Leo. Baby siguro next time sasama ako. Nakangiting saad ko. Humalik na ako sa pisngi niya, nang magsalita muli siya. Mama, si daddy po kiss mo din. Kiss mo raw ako. Nakangising saad ni Elias. Nek-nek mo. Inis na sabi ko. Sige na umalis na kayo, baka magbago pa ang isip ko. Taas kilay na turan ko. Sumakay na sila ng kotse, bumaba ang bintana ng backseat, at todo kaway naman si Leo, habang papalabas ng gate ang kotse ni Elias. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko si daddy nakaupo sa sofa. Anak, tawag niya sa akin. Lumapit ako sa kanya, at tumabi sa kinuupuan niya. Ano po iyon papa? Kitang-kita ko sa mga mata mo, na mahal mo pa siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Lahat ng tao nagkakamali anak. Lalo na kaming mga lalaki, mabilis kaming matukso sa isang bagay. Lalo na pagdating sa mga babae. Pero alam mo ba anak, kaming mga lalaki kahit ilang babae ang dumaan sa amin, o kahit ilang babae pa ang nakapaligid sa amin, iisang babae pa rin ang pipiliin namin, yun ay ang babaeng nagpapatibok nito. Wika ni Papa at sabay turo sa tapat ng puso niya. Napayuko naman ako, kahit naman bigyan ko siya ng pagkakataon, ay alam kong hindi na pwede may asawa na siya. Papa wag ka nga po ganyan. May asawa na po yung tao. Kunwari ay natatawa ako, pero sa loob-loob ko ay masakit. Masakit dahil sa huli ay hindi talaga kami para sa isa't isa ni Elias, masakit isipin pero yun ang totoo. Totoo nga siguro yung kasabihang. Walang forever. Umakyat ako sa kwarto pagkatapos ko kumain ng dinner. Ilang oras pa lang hindi ko nakikita si Leo, pero namimiss ko na siya. Nag-text ako kay Mia na mag-video call ako. Maya-maya'y tumawag na siya sa akin. Nagulat naman ako sa mukha niya, dahil nakasuot ito ng black facial mask sa buong mukha nito. Hi ma'am, bati niya sa akin. Nasaan si Leo? Tanong ko. Nasa kwarto na po sila ni Sir Elias, gusto mo ma'am puntahan ko sila? Tanong niya. No need baka nagpapahinga na sila ani ko.
Grabe ma'am, sa ganda niyo po yan, may kamukha po pala kayo. Kamukhang kamukha mo po si Ma'am Samantha. Saad nito. Pero ma'am, para sa akin mas maganda ka. Beautiful inside and out. Dagdag nito. Kamusta naman si Leo? Hindi ba sinusungita ng asawa ni Elias? Tanong ko kay Mia. Hindi naman po ma'am, ang totoo nga po nilalaro niya pa si Leo kanina. Aliw na aliw nga po siya kay Leo. Nakakatawa nga po kanina, muntikan pang mapagkamalan ni Leo na ikaw si Ma'am Samantha. Biglang nanikip ang dibdib ko, sa huling sinabi ni Mia. Mukhang pati si Leo ay plano niya pang agawin sa akin. Inagaw niya na nga noon sa akin si Elias, pati ba naman ang anak ko, kainis bakit ba pakiramdam ko ang bitter ko sa Samantha na yon. Kinabukasan ay maaga ako nagising, gawa na rin na hindi ako makatulog kagabi. Plano ko pumunta sa mansion ng Falcon. Agad akong naligo at pagkatapos ay nagsuot ng kulay itim na dress, hanggang tuhod ang haba nito, at hapit sa aking katawan. Hindi na ako naglagay ng kahit anong make-up sa mukha, tanging pulang lipstick lang nilagay ko. Miss ko na si Leo, kahit isang gabi pa lang na hindi ko siya nakasama, ay para na ako mababaliw sa kakaisip sa kanya. Buti na lang ay naibigay ni Mia ang address ng subdivision, kung saan nakatira si Elias. Dumaan muna kami ni Randy sa isang flower shop, plano ko dalawin si nanay sa puntod niya. Bago tumuloy sa mansion nila Elias. Pagkatapos ko dumaan sa sementeryo, ay dumiretso na kami kung nasaan ang subdivision. Buti na lang at pinapasok kami ng guard sa loob. Tumigil kami sa isang malaking gate. Bumaba ako ng kotse at nag-doorbell. Ilang segundo ang lumipas, may lalaking lumabas kung saan, sa gilid ng gate ito nanggaling. Ilang segundo ito napatitig sa akin bago magsalita. Ano po ang atin? Nauutol na tanong nito. I'm Anika Diaz, mama ni Leo. Litani ako. Pinapasok niya naman ako sa loob, sumunod naman sa akin si Randy. Pagkarating namin sa malawak na veranda, ay sinalubong ako ni Mia. Ma'am, nandito ka na po pala. Nasaan si Leo? Tanong ko kay Mia. Naroon po sila sa likod ng mansion ma'am, nagsiswimming. Sagot nito at sinamahan ako kung nasaan sila. Pagkarating namin sa likod ng mansion, ay naroon nga sila. Kitang-kita ko kung paano mag-enjoy si Leo, habang kasama si Elias habang pasan-pasan niya sa balikat ang bata. Nakangiti naman ako sa aking nose eyelayan. Pero nawala ang ngiti sa labi ko, nang makita ng dalawang mata ko si Samantha. Tumatawa ito habang sinasabuyan ng tubig sa likod si Leo. Kumuyam ang kamay ko, parang bumalik ang lahat ng sakit sa dibdib ko, nang makita ko si Samantha. Bakit ang saya-saya nila, pero ako ito malungkot at hindi makaalis sa nakaraan. Hindi ko na malayan na tumulo na pala ang luha ko. Ang sakit pa rin talaga hanggang ngayon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Mia. Yeah, I'm okay. Nagsimula muli ako maglakad papalapit sa pool, napansin ko ang mahabang lamesa bandang dulo ng pool area. May mga silya doon at may mga pagkain na nakahain. Let's eat. Boses ng isang ginang. Napatingin ako sa pinto, kung saan lumabas si Tita Althea. May dala itong isang plato na may lamang ulam. Napatingin ito sa pwesto ko, kaya lalo itong umiti nang makita ako. Anika, naririto ka pala. Wika nito at naglakad papalapit sa akin at bumeso. Dinalaw ko lang po si Leo. Saad ko at sabay tingin sa pool. Nakita ko nakatitig sa akin si Elias, at medyo nakakunot ang noo nito. Bakit nakakunot ang noo nito? Ayaw niya bang nandito ako? Napansin ko din nakatingin sa akin si Samantha, ngingiti sana ito pero umiwas ako. Sorry, pero kapag hindi ko talaga gusto ang isang tao, hindi ako nakikipagngitian, ayaw ko lang maging plastic. Ginaya ako ni Tita Althea sa isang silya, at pinaupo roon. Mama ko, sigaw ni Leo nang makaahon sa tubig, at patakbo na lumapit sa akin. Kahit basang-basa siya, ay sinalubong ko siya ng yakap. Kamusta ang baby ko? Tanong ko kay Leo, pero ang mata ko ay kay Elias at Samantha nakatuon. Inaalalayan ni Elias si Samantha, umahan sa tubig. Kumunat ang noo ko nang makita ko malaki ang tiyan ni Samantha. At halatang malapit na itong manganak. Buntis na pala si Samantha, at magkakaanak na silang dalawa ni Elias. Bigla akong nasaktan para sa anak ko, paano na lang si Leo?
Manglilimos ng pagmamahal at atensyon kay Elias. Hindi pwedeng maranasan ni Leo ang manglimos ng pagmamahal sa ama niya. Sana pala hindi na lang ako pumayag na ipahiram si Leo kay Elias, magkakaanak na rin naman pala sila ni Samantha. Ate Annika, you're here. Masayang sambit ni Leah, nakabikini two-piece din ito, pero halatang hindi pa naliligo. Hi Leah, casual na bati ko. Dumating naman si Tito Dylan, at naupo sa isang silya. Iha, naririto ka pala, how's David? Ang tinutukoy niya ay si Papa. Maayos naman po siya Tito. Nakangiting litani ako. Thank you Annika at pinahiram mo sa amin si Leo. Wika ni Tita at ngumiti. Karapatan nyo naman pong makasama ang apo nyo. Sagot ko. Papalapit na sa pwesto namin si Elias at Samantha, nang tumayo ako bigla sa aking kinauupuan. Aalis na ho ako, dinalaw ko lang po talaga si Leo. Natatarantang sambit ko, paano ba naman kasi nakatitig na naman si Elias sa akin. Hindi ka man lang ba kakain? Nagtatampong tura ni Tita Althea. Mama please don't leave, ligo po tayo sa swimming pool. Lumuhad ako sa harapan ni Leo, para magpantay kaming dalawa. Baby, kailangan ko na umalis, may pupuntahan pa kasi si Mama. Malumanay na saad ko. But today it's Sunday, wala naman po kayong pasok diba? Malungkot na sambit nito at yumuko. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Leo. Sige na nga para sa baby ko, huwag ka na magtampo okay? Saad ko, ngumiti naman ito ng pagkatamis. Yehey! Thank you Mama. You're welcome my baby. At hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Kumakain na kami, pero may hinahanap ang aking mga mata si Elizar. Nasaan siya, bakit wala siya rito? O baka naman mas piniling doon siya magstay sa Bicol. Sabagay, sino ba naman ang gugustuhin tumira dito, lalo't na makakasama niya ang ex-girlfriend niya sa iisang bubong. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga lang ng 30 minutes si Leo, ay bumalik agad ito sa pagligo kasama si Leo. Pero si Samantha ay nagbihis na yata. Nakaupo ako sa silya, nang lumapit sa akin si Leah. Ate Annika, ligo tayo sa pool. Aya nito sa akin. Naku Leah, wala akong dalang pamalit na damit. Tanggi ko sa kanya. May mga bago akong dress sa kwarto ko, at may mga bago rin akong swimsuit, please. Ligo ka na ate, pahihiraman kita. Pumayag na ako dahil hindi ako mananalo dito kay Leah, ang kulit kasi. Nagpalat na ako ng isang kulay puting bikini two-piece dito sa kwarto ni Leah. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto. Sakto naman nakasalubong ko sa pasilyo si Samantha, nakabihis na ito ng mahabang dress. Taas noo akong naglakad, at hindi siya pinansin. I'm sorry Annika, sa ginawa ko sa'yo noon. Matagal na yun, huwag na nating balikan pa. Putol ko sa sasabihin niya, at nagpatuloy sa paglalakad. Papalapit pa lang ako sa pool area, nang matano ko si Elias nakaupo ito sa gilid ng swimming pool. Si Leo naman ay karga ni Leah. Muli akong napatigan kay Elias, malagkit itong nakatitig sa akin. Kainis na lalaking ito kung tumitig wagas. Kulang na lang tunawin ako sa mga titig niya, nakakailang. Wow! Ate Annika, wala pa rin kupas. Ang sexy mo pa rin, parang hindi ka nanganak. Wika ni Leah. Kimi naman ako ngumuti, bago lumublab sa swimming pool. Nang matapos kami maligo sa swimming pool, at nang magsawa na si Leo, ay umaha na kami. Pagkatapos ko bihisan si Leo, ay binigay ko muna siya kay Mia dahil maliligo muna ako. Nasa guest room ako ngayon, katabi lang ng kwarto ni Leah. Pumasok na ako sa banyo, hindi ko na nilock ang pinto dahil wala naman ibang tao dito sa kwarto, kundi ako lang naman. Tumapat na ako sa shower, at nag-umpisang magtanggal ng suot ko na two-piece. Nang matanggal ko ang saplot ko, ay nag-umpisa na akong magsabon ng katawan ko. Pero napasinghap ako ng may brasong pumulupot sa aking bewang. Sa gulat ko ay humarap ako sa kanya. Elias, halos hangin na lang ang lumabas sa aking bibig. Kinain ng kaba ang aking chest. Anong ginagawa niya dito? Napatingin ako sa kabuuan niya, nakasuot pa rin ito ng swim trunks. Anong ginagawa mo dito? Nauutol na saad ko, at tinakpan ang ano ko gamit ang braso ko. Please Annika, kahit ngayon lang, huwag mo akong ipagtabo yan. Nagsusumamong tinig nito. Bigla niyang hineklit ang bewang ko, gamit ng isang kamay niya.
Habang ang isang kamay niya, ay marahang hinahaplos ang pisngi ko, patungo sa leeg ko hanggang sa dama po ang kamay niya sa batok ko. At dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. At masuyo akong hinalikan sa labi. Gustong tumutol ng isip ko, pero ayaw ng puso ko, kahit katawan ko, ay para nang may sariling pag-iisip. Wala na nadala na naman ako sa kalandian ng lalaking ito. Tumigil siya sa paghalik sa akin at nagsalita. "Sweetie, I missed you so badly." Saad niya at muli akong hinalikan. Napakapit ako sa batok niya, at dahil matangkad siya kailangan ko pang tumingkayad, para matugunan ang nag-iinit niyang mga halik. Napapikit na lang ako, dahil sa mainit na halik at kakaibang sensasyon na gumapang sa aking sistema.